Kahapon lang, iniisip ko pa na ang mga kakaibang bagay ay sa mga kwento lang nangyayari. Pero ngayon, nandito na ako, sa gitna mismo ng madilim na kagubatan, kasama ang isang albularyo na sinasabing pinakakatakot sa buong baryo. At wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanya, umaasang makahanap ng kaligtasan. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa romantikong pag-ibig o isang matamis na pakikipagsapalaran. Ito ay tungkol sa mga katotohanang hindi maipaliwanag, mga nilalang sa gabi na hindi mo kayang isipin, at pati ako ay hindi kailanman maglalakas loob na maniwala na isang araw ay tunay silang lilitaw. Ako si Leo, isang 22 taong gulang na lalaking nakatira sa isang mataong lungsod. Ang buhay ko ay normal lang, may nakababagot na trabaho sa opisina, ilang malabong relasyon, at ang pakiramdam na buhay lang ng buhay at magiging maayos ang lahat. Pero isang araw, nakatanggap ako ng isang tawag na hindi ko kayang tanggihan. Noon, ang iniisip ko lang ay makikita ko ang isang matandang albularyo, isang taong nakatira sa probinsya na malayo ng daan-daang kilometro, na naririnig ko lang na kayang lutasin ang mga sumpa. Akala ko pa nga ay isa lang siyang matandang lalaking nagpapatawa, gumagawa ng mga orasyon at kumukuha ng pera. Pero nang dumating ako doon, lahat ng nakita ko ay binago ang pananaw ko sa mundong ito. Nang pumasok ako sa baryo, ang unang naramdaman ko ay kakaibang katahimikan. Mga lumang bahay na gawa sa kahoy, mga makikitid na kalsada na malabo sa hamog. May kakaiba sa baryong ito. Tinitignan ako ng mga tao na parang alien, na parang ayaw nila akong nandito. At pagkatapos, nakilala ko siya. Kuso. Ang albularyong ito ay hindi yung tipong matandang nakangiti at madaling lapitan. Si Kuso ay isang taong may malalim na mga mata at mukhang laging natatakpan ng itim na tela. Ang mga narinig ko tungkol sa kanya ay nakapagpatindig balahibo sa akin. Sabi nila ay isa siyang iantinyero, nakatira sa liblib na kabundukan, at kayang gumawa ng mga malalakas na anting-anting na kayang pigilan ang mga masasamang espiritu. Pero ibig sabihin din nito ay kailangan niyang harapin ang mga madidilim na bagay na karamihan sa mga tao sa baryo ay hindi kayang tingnan. Nang makita niya ako, hindi siya nagsalita, tumango lang siya at sininyasan akong pumasok sa maliit na bahay na gawa sa kahoy. Wala kaming sinabi sa buong biyahe. Hindi na niya kailangang magsalita dahil ang mabigat na atmosfera sa paligid ay sapat na para maramdaman ko ang tensyon. Iniisip ko, ano bang pinapasok ko? Huwag kang matakot, sabi niya sa isang malalim at garalgal na boses, na parang nababasa niya ang mga iniisip ko. Hindi tayo magkaaway. Pumasok kami sa maliit na bahay, na walang ilaw maliban sa mahinang ilaw ng gasera. Sa loob ng silid na yon, ang mga anting-anting, amulet, at mga simbolo ay nakasabit sa lahat ng dako. Ang mga imahe ng mga bungo, tuyong buto ng mga hayop, mga kakaibang bato ay nagdulot sa akin ng pakiramdam na para akong pumasok sa ibang mundo. Isang mundo na hindi na ako makakabalik kung napasok ko na ito. Pero wala na rin akong ibang pupuntahan. Sumunod ka sa akin, sabi niya at hindi ako makatanggi. Sa pagpasok ko sa bahay ni Kuso, ang kakaibang pakiramdam ay lalong tumindi. Parang umiikot ang lahat sa paligid ko, na parang ang bahay na ito ay hindi bahagi ng mundong ito. Ang amoy ng nabubulok na kahoy, amoy lupa, at ang init ng mga ilawan ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na para akong dumaan sa isang pinto patungo sa ibang mundo, isang lugar kung saan ang mga normal na bagay ay hindi na totoo. Umupo si Kuso sa lumang silya na gawa sa kahoy. Ang liwanag ng ilawan ay sumasalamin sa puting maskara na palagi niyang suot. Halos natatakpan na ang mukha niya, tanging ang kanyang mga matang nagliliyab tulad ng tigre ang nakikita, nakatitig sa akin, na parang gustong basahin ang bawat iniisip ko. Maligayang pagdating sa ligtas na lugar, sabi niya, pero ang kanyang boses ay walang bakas ng pagiging palakaibigan. Isa lang itong malamig na anunsyo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan kung bakit ka narito. Umupo ako sa upuan sa tapat niya, at naramdaman kong mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa dati. Kung bakit ako narito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin?
Hindi agad sumagot si Kuso, tumingin lang siya sa akin, na para bang pinag-iisipan ang isang bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya at lumapit sa isang malaking mesa na gawa sa kahoy sa sulok ng silid. Sa mesa ay may mga kakaibang kagamitan na hindi ko pa nakikita dati, isang anting-anting na gawa sa buto, isang garapon na naglalaman ng berdeng likido na kumikinang, at isang lumang libro na may mga karakter na hindi ko kayang kilalanin. Ito ang mga ginagamit ko para protektahan ang mga taong katulad mo, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim pa rin, pero may bahid ng pangungutya. Akala mo ba ay pumunta ka rito para lang matutong gumawa ng orasyon? Hindi. Pumunta ka rito dahil malapit ng magbago ang mundong ito, at magiging bahagi ka ng pagbabagong iyon. Naramdaman ko ang isang malamig na daloy na tumakbo sa aking gulugod. Anong pagbabago? Ano ang sinasabi mo? Tumahimik si Kuso sandali, ang kanyang malalim na mga mata ay parang nakikita ako. Ang mundo natin ay hindi palaging katulad ng iniisip mo. Nakatira ka sa lungsod, puno ng teknolohiya at ilaw. Pero sa mga lugar na katulad nito, ang mga nilalang ng kadiliman ay nagtatago pa rin. Naghihintay lang sila ng isang sandali para bumangon. Lumapit si Kuso sa akin, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, na lumilikha ng isang bahagyang ingay. Darating sila. Aswang. Tikbalang. Mga engkanto. Hindi sila tumitigil sa paghahanap ng biktima, at tayo-tayo ang pumipigil sa kanila. Ang bawat salita na sinabi niya ay parang sumaksak sa aking isipan, na hindi ko maiwasang maniwala sa mga salitang iyon. Ipinagpatuloy ni Kuso ang pagkukwento sa akin tungkol sa mga nilalang na narinig ko lang sa mga kwento. Ang mga halimaw ng kadiliman ay hindi mga bagay na gawa-gawa, kundi mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman ng mundong ito, na naghahanap ng mga mahihina para lamunin. Kaya ano ang dapat kong gawin? Tanong ko na para bang barado ang aking lalamunan. Isa lang akong lalaki na nakatira sa lungsod. Wala akong kapangyarihan. Tumawa ng mahina si Kuso, isang tawang hindi nakakatuwa. Dahil isa kang normal na tao, ikaw ang tanging pag-asa. Ikaw ay bahagi ng tinatawag na mutya. Isang anting-anting na napili. Ang mga orasyon na ito ay hindi nagkataon. Kapag natagpuan ka nila, magsisimula kang makakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng ibang tao. Makikita mo ang mga nilalang na ito at hindi ka na matatakot. Isang maliit na anting-anting, katulad ng isang kumikinang na bato, ang lumitaw sa kanyang kamay. Isuot mo ito sa iyong leg at mapagtanto mo ang kapangyarihan nito. Pero tandaan, ang kapangyarihang ito ay hindi isang kumpletong proteksyon. Tumutulong lang ito sa iyong makita. Ang iba pa kailangan mong matutunan ang sarili mo. Nang umalis ako sa bahay ni Kuso, ang anting-anting sa aking leg ay nagsimulang kumislap ng mahina sa dilim. Nagbago na ang lahat sa paligid ko. Ang mga ulap sa kalangitan ay hindi na lang ulap, kundi isang itim na ulap na nakabalot, na parang may nagtatago sa loob. Ang bawat hakbang ko ay nararamdaman ang presensya ng mga nilalang na hindi ko kailanman inakala. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Ang alam ko lang ay napasok na ako sa isang hindi maintindihang mundo, kung saan ang mga kwento na narinig ko ay ang hindi pa natutuklasang katotohanan. At ngayon, hindi na ako makakabalik. 2 araw na ang nakalipas mula nang tanggapin ko ang anting-anting mula kay Kuso. Sa tuwing titignan ko ito, parang napapasok ako sa isang mundo na hindi ko kayang isipin dati, isang mundo na puno ng mga nilalang ng kadiliman, at isang kapangyarihan na hindi ko pa kayang maunawaan. Nakatayo ako sa labas ng maliit na bahay ni Kuso, hawak ang anting-anting sa aking kamay, tumitingin sa kalangitan sa gabi. Ang mga bituin ay mga malabong tuldok na lang, ang maputlang liwanag ng buwan ay hindi sapat upang itaboy ang ginaw. Tahimik ang lahat sa paligid ko, pero sa loob ko, ang mga salita ni Kuso ay parang walang tigil na etyo. Darating sila. Aswang. Tikbalang. Mga engkanto. Ano ang mga nilalang na yon? At bakit ko sila kailangang harapin?
Nilinaw ni Kuso na tutulungan ako ng anting-anting na ito na makita ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Pero paano ko sila lalabanan? Hindi pa ako binibigyan ng sagot ni Kuso. Sinabi lang niya na kailangan kong matuto pa. Matuto ng ano? Hindi ko man lang maintindihan kung ano ang ginagawa ko rito. Kaya, nagpa siya akong sundin ang payo ni Kuso, lumabas ka. Alamin mo ang tungkol sa mga bagay na ito. At kaya sinimulan ko ang aking paglalakbay nang hindi alam kung saan ito dadalhin. Kinabukasan, muli kong tinungo ang bahay ni Kuso. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil gusto kong matuto pa tungkol sa mahika o orasyon, kundi dahil kailangan ko ng sagot. Nakaupo si Kuso sa madilim na bahay na walang ilaw maliban sa mahinang ilaw ng gasera. Pumasok ako at si Kuso gaya ng dati, tumango lang at nagpatuloy sa kanyang gawain. Hindi mo nilinaw sa akin ang tungkol sa kapangyarihang ito. Ano ang magagawa ko sa anting-anting na ito? Hindi ko maitago ang aking pagkabigo sa aking boses. Kung ako lang ang makakakita sa kanila, paano ko lalabanan ang mga bagay na yon? Hindi sumagot agad si Kuso. Nanatili siyang tahimik na para bang iniisip ang isang bagay na malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya. Ang mga mata niya ay malamig pa rin gaya ng dati. Hindi tayo nakikipaglaban sa paraang iniisip mo. Hindi mo sila kayang harapin gamit ang lakas. Kailangan mo silang unawain muna. Kapag kilala mo ang iyong kalaban, makakahanap ka ng paraan para harapin sila. Kumunot ang noo ko, hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Unawain sila. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Kuso. Dahan-dahang lumapit sa mesa na gawa sa kahoy, kung saan nakalagay ang mga kakaibang kagamitan. Kumuha siya ng isang maliit na anting-anting. Ang mahinang liwanag mula sa gasera ay nagpapakita ng isang kumikinang na kulay esmeralda. Ito ay isang espesyal na orasyon, na gawa sa buto at mahahalagang bato, na may kakayahang makaakit ng mga espiritu ng kadiliman. Gagamitin mo ito para hanapin sila. Pero tandaan, kailangan mong maging matyaga. Hindi sila laging lumalabas kaagad. Hindi ko alam kung handa na ako, pero ang pagkamausisa ay nagtulak sa akin na kunin ang orasyon. Ano ang dapat kong gawin? Lumabas ka, itinuro ni Kuso ang pintuan. Maglakad ka sa kagubatan, kung saan mo nararamdaman ang pinakamalamig. Doon mo sila makikita. Pero huwag kang matakot. Kung matatakot ka, hindi mo na sila makikita. Lumabas ako, puno ng tensyon. Sinabi sa akin ni Kuso na huwag matakot, pero hindi ko maiwasang manginig. Dumaan ako sa pamilyar na kalsada, kung saan ko unang nakilala si Kuso. Iba na rin ang kalangitan ngayon, hindi na ito maliwanag tulad ng dati. Ang mga kulay ng lahat ng bagay ay parang lumubog sa kalabuan ng gabi. Habang mas lumalalim ako sa kagubatan, mas nararamdaman ko ang isang kakaibang presensya na bumabalot sa akin. Bigla, nakarinig ako ng kakaibang ingay. Ang kaluskos ng mga dahon. Pero hindi mula sa isang hayop. Ito ay mga yapak na parang may lumalapit sa akin. Lumingon ako pero wala akong nakita. Hangin lang siguro, sabi ko sa sarili, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Bigla, may isang itim na anino na dumaan sa akin. Natigilan ako, kumakabog ang puso ko. Isang kakaibang nilalang, kasing laki ng aso, pero may mga mata na nagliliyab tulad ng apoy, ang lumitaw sa harap ko. Gusto kong sumigaw, pero para bang nakakandado ang bibig ko. Nagsimulang kumislap ang anting-anting sa aking kamay, at napansin ko na ang liwanag mula sa anting-anting ay nagpahinto sa halimaw. Sa isang iglap lang, bumalik ang nilalang at tumingin sa akin nang may paghamon. Parang sinusuri ako. Pero nang isipin ko na mapapahamak ako, isang boses ang umalingaw-ngaw na nagpagulat sa akin. Hindi ka natatakot. Lumitaw si Kuso mula sa kung saan, nakatayo sa likod ko. Tandaan, ang makakita ay isang bagay, pero ang harapin ito ay ibang bagay. Nakatayo ako doon, mahigpit na hawak ang anting-anting. Ang aking mga mata ay nakatuon pa rin sa kakaibang nilalang sa harap ko. Ang halimaw na may nagliliyab na mga mata ay hindi inalis ang tingin sa akin.
Mayroon itong malaking itsura, mabalahibong katawan, pangit na mukha, pero ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang nagbabantang presensya. Ang kanyang tingin ay parang gustong punitin ako. Ang makakita ay isang bagay, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay malamig mula sa likod ko. Ang harapin ay ibang bagay. Lumapit si Kuso, at sa loob lamang ng ilang segundo, biglang umatras ang nilalang, dahan-dahan, pero hindi pa rin tumitigil sa pagtingin sa akin. Nanatili akong nakatayo, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Tinitignan lang siya ni Kuso sa isang ordinaryong paraan, na parang kinokontrol ang sitwasyon gamit ang isang hindi nakikitang kapangyarihan. Hindi mo sila kayang talunin sa pamamagitan ng ordinaryong lakas, Leo, patuloy ni Kuso. Resulta sila ng mga sumpa, ng mga madidilim na alitan. Hindi lang ang mga nilalang na nakikita mo ang nasa mundong ito, kundi may mga bagay na nasa labas ng paningin ng ordinaryong mata. Naramdaman ko ang isang malamig na pangangatal na tumakbo sa aking gulugod. Hindi ko kayang maunawaan ang lahat ng sinasabi ni Kuso, pero nagsisimula akong maramdaman ang nagtatagong panganib. Tama nga ang sinabi ni Kuso, isa lang akong ordinaryong tao. Pero ang anting-anting sa aking kamay ay nakakakita ng mga bagay na hindi kayang mapansin ng ibang tao. Kaya may sapat ba akong lakas para harapin sila? Kaya ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, mahigpit pa rin na hawak ang anting-anting. Sinabi ni Kuso na kailangan kong matuto. Pero matuto ng ano? Hindi sumagot agad si Kuso, sa halip ay itinaas niya ang kanyang kamay na naghuhudyat sa akin na sumunod sa kanya. Nagsimula kaming dumaan sa kagubatan, kung saan kumikinang pa rin ang liwanag ng anting-anting. Hindi nagmamadali si Kuso, naglalakad siya ng may kamangha-manghang kapayapaan, habang sumusunod lang ako, nag-aalala at puno ng pagkabalisa. Kailangan mong maunawaan ang kapangyarihan ng anting-anting, paliwanag ni Kuso, habang lumalayo kami sa lugar kung saan lumitaw ang kakaibang nilalang. Hindi lang ito isang item na tumutulong sa iyong makakita. Isa rin itong paraan para kumonekta ka sa mundo na hindi mo nakikita gamit ang iyong mga mata. Ito ay isang uri ng komunikasyon sa mga nilalang na ito. Pakiramdam ko ay unti-unti akong pumapasok sa ibang mundo, kung saan hindi na simple ang lahat. Kaya paano ko gagamitin ang kapangyarihang ito? Tanong ko na hindi pa rin nauunawaan ang lahat ng sinasabi ni Kuso. Kailangan mong matutunang kumonekta sa orasyon, sagot niya. Pero hindi ito palaging madali. Ang mga nilalang tulad ng aswang ay hindi palaging lumilitaw ng malinaw. Magtatago sila, magdudulot sa iyong pagdudahan ang iyong sariling mga mata. Hindi na ako nagsalita pa, nanahimik lang akong sumunod kay Kuso. Nagpatuloy kaming naglakad sa kagubatan, at nang tumingin ako pabalik, parang lalong tumitindi ang dilim sa paligid. Ang amoy ng mamasamasang lupa at ang katahimikan ay nagpadama sa akin na parang pumapasok ako sa ibang mundo, isang mundo na puno ng mga nilalang na hindi ko pa kayang maunawaan. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto si Kuso sa harap ng isang malaking punong kahoy. Dito ka magsisimulang matuto. Binalingan niya ako. Ngayon, hawakan mo ang anting-anting na ito sa harap mo. Hayaan mong tulungan ka nitong maramdaman ang presensya ng mga nilalang na iyon. Sinunod ko ang sinabi niya, hawak ang anting-anting sa harap ko, at kaagad, naramdaman ko ang isang malumanay na daloy ng kapangyarihan na kumakalat mula sa anting-anting patungo sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na iyon, pareho itong mainit, malamig, malakas, at mahina. Pero hindi ko maikakaila na may isang bagay sa akin na nagsimulang magbago. Isang ingay ang sumasabay sa hangin, na katulad ng mga yapak ng isang tao. Lumingon ako, pero wala akong nakita maliban sa kadiliman. Gayunpaman, ang anting-anting sa aking kamay ay nagsimulang sumindi, mas malakas. Naramdaman ko ang presensya ng isang bagay sa paligid ko, isang anino na hindi nakikita ng mata. Ito ang koneksyon, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay puno ng pagkaseryoso. Hindi mo sila makikita kaagad. Pero kung makikinig ka, kung mararamdaman mo ang kanilang presensya, mauunawaan mo na palagi silang nandyan sa paligid. Tama ang sinabi ni Kuso. Ang makakita ay unang hakbang lang.
Ang pinakamahirap ay ang matutunang harapin ang mga bagay na hindi ko kayang maunawaan. Pero walang oras para mag-aral. Ang mga nilalang na ipinagbabala sa akin ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas at wala na akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa daan na ito. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kagubatan. Sa pagkakataong ito ay hindi na may hawak na anting-anting kundi may handang isipan. Tinuruan ako ni Kuso kung paano maramdaman, kung paano pakinggan ang maliliit na palatandaan na hindi nakikita ng mga mata. Pero, kahit na ganito, hindi ko pa rin maiwasang matakot. Ang kadiliman sa paligid ay maaari pa rin kainin ako anumang oras. Nakatayo sa madilim na kagubatan, naramdaman ko na biglang uminit ang anting-anting sa aking leg. Hindi isang kaaya-ayang init, kundi isang pakiramdam na parang may isang bagay na sinusubukang pumasok sa aking katawan. Parang isang babala, isang tawag mula sa kabilang buhay. Napanginig ako, pakiramdam ko ay napapaligiran ako. Pero hindi ako naglakas loob na bumalik, hindi na makakatakas. Kalma, Leo, sabi ko sa sarili, humihinga ng malalim. Sinabi ni Kuso, kung kaya kong maramdaman sila, mayroon na akong kapangyarihan para harapin sila. Bigla, narinig ko ang kaluskos sa kabubatan, ang tunog ng tahimik na yapak. Hindi agad ako lumingon, kundi hinayaan kong lumubog sa akin ang pakiramdam na yon. Hindi ko alam kung ito ay isang nilalang na lumalapit o imahinasyon ko lang. Pero, nang lumingon ako, isang malaking itim na anino ang lumitaw mula sa dilim. Isang malaking nilalang, may katawan na parang kabayo, pero may malawak na mga pakpak at pulang nagliliyab na mga mata. Ito ang tikbalang, isang nilalang na narinig ko lang sa mga kwentong bayan, isang nilalang na dalubhasa sa panloloko sa mga naliligaw. Nakatayo ito doon, nakatago sa dilim, ang pulang nagliliyab na mga mata ay nakatitig sa akin, na nagdulot sa akin ng pakiramdam na nasasakal ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako masyadong natakot tulad ng dati. Kumikinang pa rin ang anting-anting sa aking leg, at naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan na kumakalat mula sa anting-anting patungo sa aking katawan. Huwag kang tumakbo, bulong ko sa sarili. Huwag kang matakot. Kung hindi, ito ay magiging kahinaan. Pero habang tumitingin ako, nakita ko na palapit ng palapit ang tikbalang. Ang kanyang hininga ay humihinal na para bang nakangiti siya sa akin sa dilim. Hindi ito agad umatake, kundi nagmamasid lang na para bang gustong subukan ako. Sa isang maikling sandali, naalala ko ang mga itinuro sa akin ni Kuso. Ang anting-anting ay hindi isang bagay na magpoprotekta sa iyo. Tumutulong lang ito sa iyong makita ang katotohanan. Pero kailangan mong labanan ang nakikita mo. Sa pasensya na sinanay ko sa nakalipas na mga araw, nagsimula akong mag-focus sa anting-anting. Naramdaman ko ang kapangyarihan na dumadaloy sa aking kamay, at alam ko na ito ang tanging pagkakataon ko para harapin ang halimaw sa harap ko. Tikbalang! Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kagubatan. Hindi ako natatakot sa iyo. Bigla, sumindi ang anting-anting sa aking leg. Ang liwanag na yon ay hindi isang liwanag ng takot kundi isang malakas na liwanag na parabang hinahamon ang nilalang. Agad na bumalik ang tikbalang, ang hamon sa kanyang mga mata ay naging pagdududa. Umatras siya na parabang sinusuri ako. Hindi yan madali, bata, bulong ng tikbalang, ang boses nito ay parang kulog. Ngunit mayroon ka bang sapat na lakas upang harapin ang mga bagay na mas nakakatakot pa rito? Maya-maya pa, sa nakakakabang sandaling iyon, narinig ko ang ibang mga yapak. Hindi sa tikbalang, kundi sa isang nilalang na mas malaki. Ang mga kaluskos ay palapit ng palapit, at napagtanto ko ang isang bagay, hindi lang ako ang nahila sa larong ito. Kuso, tawag ko, ngunit walang sumagot. Ang tikbalang ay naglaho na sa dilim, at ang katahimikan ay bumalot muli sa gubat. Lumingali na ako, pakiramdam ko na ang lahat ng aking naranasan ay isang panaginip lamang. Hindi ko na naramdaman ang liwanag ng anting-anting. Bumalik na ang lahat sa dati, ngunit alam ko, hindi basta-basta ako papakawalan ng mga nilalang na yon. Isang malamig na hangin ang dumating, at narinig ko lamang ang bulong, ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang.
Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako nakatulog. Kahit hindi ko na nakita ang tikbalang, ngunit ang pakiramdam nito ay nananatili sa akin. Tila ang mundo sa paligid ko ay hindi na katulad ng dati, at ang mga sobrenatural na nilalang na dati kong naririnig lamang ay tunay na nagpakita. Ngunit hindi ako maaaring umatras. Tama ang sinabi ni Kuso, dapat kong matutunan kung paano harapin ang mga ito. Gising ako buong gabi, dilat ang mga mata, nakatingin sa madilim na kalangitan. Ang pakiramdam ng anting-anting sa aking leg ay mainit pa rin, ngunit hindi na ito kumikinang tulad ng dati. Ang malamig na hangin ay umihip sa siwang ng pinto, dala ang isang malakas na amoy ng lupa. Ang mga alaala tungkol sa tikbalang, tungkol sa banta na dala nito, ay nagpapadama pa rin sa akin ng paninikip ng dibdib. Kinaumagahan, naglakad muli ako patungo kay Kuso. Puno ang puso ko ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin ng mag-isa. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpatuloy o hindi, ngunit nauunawaan ng isang bahagi sa akin na napakalayo na nang narating ko, hindi na ako maaaring bumalik pa. Nang pumasok ako sa bahay ni Kuso, nakaupo pa rin siya sa dilim, na parang matagal na niya akong hinihintay. Sa bawat pagpunta ko rito, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang lugar na labas sa mundong ito, hindi isang bahay, kundi isang misteryosong espasyo, kung saan ang lahat ay maaaring magbago. Nakita mo na siya, hindi ba? Tanong ni Kuso pagkapasok ko, hindi na kailangang magtanong. Alam niyang hinarap ko ang tikbalang. Tumango ako, nakakaramdam ng matinding tensyon sa katawan ko. Hindi niya ako inatake. Ngunit nararamdaman ko ang panganib. Hindi siya isang bagay na madali kong haharapin. Tumingin si Kuso sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang mga nilalang tulad ng tikbalang, aswang, o engkanto ay hindi kailanman kasing simple ng iniisip mo. Sila ay mga manifestasyon ng kadiliman, ng mga bagay na hindi makontrol sa mundong ito. Maaari mo silang makita, ngunit hindi ito nangangahulugan na madali mo silang matatalo. Nakaramdam ako ng pagkabigo, ngunit nagpatuloy si Kuso. Ngunit hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Ang anting-anting na suot mo ay hindi isang bagay na nagpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng panganib. Tumutulong lamang ito sa iyo na mapansin at maunawaan ang nangyayari sa paligid mo. Dapat mong matutunang gamitin ito bilang isang kasangkapan, hindi bilang isang kalasad. Hindi ko lubos na maunawaan ang lahat ng sinasabi niya, ngunit alam kong may katwiran si Kuso. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, pakiramdam ko na pumapasok ako sa isang malabong landas. Tumayo si Kuso at lumabas ng pinto. Tuturuan kitang kontrolin ang anting-anting, gawin itong gumana ayon sa iyong kagustuhan. Sa oras na yon, hindi mo na lamang makikita ang mga nilalang na ito. Magagawa mo silang makilala, kontrolin, at kahit na gamitin ang kapangyarihan ng anting-anting upang labanan sila. Pagkatapos ng mga salitang iyon, pumasok kami sa isang lugar sa labas, kung saan naghanda si Kuso ng isang espesyal na espasyo. Sa harap ko ay isang malawak na lupa, napapalibutan ng mga puno at mga kakaibang hugis na hindi ko kayang ipaliwanan. Sinabi ni Kuso sa akin na tumayo sa gitna ng lugar na iyon, hawak ang anting-anting sa aking kamay. Dito mo matututunan kung paano kontrolin ang kapangyarihan ng anting-anting, sabi niya, seryoso ang boses. Pumikit ka, huminga ng malalim at damhin mo ito. Hindi lahat ng bagay ay makikita ng mga mata. Kailangan mo silang maramdaman. Sinunod ko, pumikit ako, at dinama ang anting-anting sa aking kamay. Sinimulan kong maramdaman ang pagyanig nito, na parang may isang puwersa na dumadaloy dito, na pumapasok sa aking kamay. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na ito, ngunit alam ko ang isang bagay, hindi ako nag-iisa. Maya-maya pa, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang napakalaking kapangyarihan na bumabalot sa akin. Isang malakas na hangin ang dumating, tinatangay ang mga dahon at mga sanga sa paligid. Bigla, narinig ko ang bulong, isang boses na umalingaw sa aking isipan, isang boses na puno ng otoridad at paghihirap. Leo, hindi ka makakataka sa kadilimang ito. Agad akong dumilat.
Isang napakalaking anino ang lumitaw sa harap ko, katulad ng isang multo, walang malinaw na hugis, isa lamang madilim na ulap, na para bang gawa ito mula sa kadiliman mismo. Ito ang iyong unang pagsubok, sabi ni Kuso, kalmado ang boses. Ito ay isang multo, isang nilalang na nakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Dapat mong matutunan kung paano ito harapin. Dahan-dahang gumalaw ang nilalang, sa bawat hakbang nito ay tila hinihigop ang espasyo sa paligid ko. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko, ngunit hindi ako maaaring manginig sa takot. Hinigpitan ko ang paghawak sa anting-anting sa aking kamay, dinadama ang kapangyarihan na dumadaloy sa aking katawan. Pumikit ka at huminga ng malalim, sabi ni Kuso. Damhin mo ang kapangyarihan ng anting-anting. Huwag mo itong hayaang kontrolin ka. Dapat mo itong kontrolin. Hindi ko alam kung paano ko ginawa, ngunit nang dumilat ako, ang anino ay naglaho na. Ang natira lamang ay ang katahimikan, na para bang walang nangyari. Mahusay ang ginawa mo. Tumango si Kuso, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng may pagmamalaki. Iyan ang paraan kung paano mo lalabanan ang mga nilalang ng kadiliman. Hindi mo kailangang manalo sa pamamagitan ng lakas. Dapat kang manalo sa pamamagitan ng pag-unawa at pasensya. Matapos ang unang pagsubok, naramdaman ko na ang isang bahagi sa akin ay nagbago. Ang matinding pakiramdam mula sa anting-anting ay nananatili pa rin sa katawan ko, na para bang binuksan ko ang isang pinto na patungo sa mundo na hindi ko pa nalalaman. Ngunit alam ko, iyon ay simula pa lamang. Hindi nagsobra si Kuso, at naiintindihan ko ngayon na ang pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman na ito ay hindi lamang isang panandaliang pagsubok. Ito ay isang mahabang paglalakbay na hindi ko pa kayang sukatin. Pagkatapos kong harapin ang kakaibang anino sa kagubatan, nakaramdam ako ng pagod, ngunit mayroon ding bagong pagiging listo. Hindi na inuulit ni Kuso ang mga payo na walang kabuluhan, sa halip, sinimulan niya akong turuan kung paano gamitin ang anting-anting para subaybayan ang mga senyales ng kadiliman, kung paano maramdaman ang kanilang presensya sa espasyo. Sa bawat aralin, unti-unti kong napapansin ang pagbabago sa akin. Ang mga bagay tulad ng ingay sa gabi, ang mga malabong anyo sa gitna ng kagubatan, ngayon ay mas malinaw ko na silang nakikilala. Ngunit gaya ng sinabi ni Kuso, ang kapangyarihan ng anting-anting ay simula pa lamang. Kailangan kong matutunan kung paano sila labanan, hindi lamang sa pamamagitan ng mga mata o pag-unawa, kundi pati na rin sa pamamagitan ng katapangan at karunungan. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ni Kuso na may ibang pakiramdam. Hindi lamang tungkol sa kuryosidad, kundi tungkol sa determinasyon. Ayokong makakita lamang ng kadiliman at matakot pa. Gusto kong harapin ito. Pagbukas ng pinto ng bahay ni Kuso, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng mesa, nagbabasa ng lumang libro na nakita ko noon. Hawak niya ang pamilyar na anting-anting na ibinigay sa akin. Handa na ba para sa susunod na pagsubok? Tanong ni Kuso nang hindi tumitingala. Tumango ako, ngunit may kaunting pag-aalala sa aking puso. Susunod na pagsubok. Ano yon? Huminto sa pagbabasa si Kuso, ibinaba ang libro at tumingin sa akin ng may seryosong tingin. Sa pagkakataong ito, hindi ka lamang haharap sa isang nilalang ng kadiliman. Haharapin mo ang isang sumpa. Isang sumpa na hindi basta-basta kayang sirain ng kahit sino. Medyo nagulat ako. Sumpa? Tama, tumango siya. Isang sinaunang sumpa na nagtagal sa loob ng maraming henerasyon. At ngayon, natagpuan ka na nito. Kailangan mo itong harapin kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Tumayo si Kuso at lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay parang tumatagos sa akin. Ang isang sumpa ay hindi kailanman simple. Hindi lamang nito masasaktan ang iyong pisikal na katawan, kundi kakalat din ito sa iyong isipan. Kapag hinarap mo ito, mararamdaman mo ang takot, pagdududa, at marahil maging ang mga imahinasyon na hindi makontrol. Nakaramdam ako ng banayad ngunit malinaw na takot na kumalat sa akin. Handa akong harapin ang nilalang ng kadiliman, ngunit paano ang sumpa na ito?
Hindi ako binigyan ni Kuso ng tiyak na sagot, kundi sinenyasan lamang niya akong sumunod sa kanya sa labas. Dumaan kami sa pamilyar na kagubatan, kung saan ko unang nakaharap ang tikbalang. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumitaw na nilalang. Tahimik ang lahat, at sinimulan kong maramdaman ang isang kakaibang bagay. Isang malamig na pakiramdam na para bang may nagmamasid sa akin. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas makapal. Dito mo makakaharap ang sumpa, sabi ni Kuso, mas malalim kaysa sa karaniwan ang kanyang boses. Ngunit hindi mo. Ito palaging makikita kaagad. Magmumula ito sa iyong sariling mga kaisipan. Hindi ko lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit sa sandaling lumakad ako sa isang palumpong, isang bigat ang biglang dumating. Ang anting-anting sa aking leg ay nagsimulang uminit, ngunit hindi sa mainit na paraan tulad ng dati, kundi isang hindi komportable na pakiramdam na para bang may isang bagay sa loob ko na humahatak. Nagsimulang mahilo ang ulo ko, at naramdaman ko ang mga kakaibang imahe na lumitaw sa aking isipan, isang sinaunang pinto, mga bulong, mga malabong multo na lumilitaw at naglalaho. Parang may nagbabantay sa akin, at nagsimula akong magduda sa aking sarili. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Kuso, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa akin. Sinubukan kong mag-focus, ngunit ang aking isipan ay parang pinunit-punit. Nakikita ko ang mga kakaibang bagay. Para bang may isang bagay na humihila sa akin sa kadiliman. Hindi ko ito makontrol. Iyon ang sumpa, sabi ni Kuso, mahina ang kanyang boses. Gagawa ito sa iyo na makaramdam ng pagkalito, pagdududa sa iyong sarili. Ngunit huwag kang mag-alala, ito ay pagsubok lamang nito. Kailangan mong matutunan kung paano ito harapin. Itinaas niya ang kanyang kamay at malumanay na tinapik ang anting-anting sa aking leg. Huminga ng malalim. Huwag mo itong hayaang kontrolin ka. Sinunod ko ang sinabi ni Kuso, huminga ng malalim at sinubukang alisin ang mga kakaibang imahe sa aking isipan. Unti-unti, naramdaman ko na nagsimulang kumislap muli ng bahagya ang anting-anting, at ang mabigat na pakiramdam sa aking isipan ay unti-unting nawala. Ngunit hindi ko pa rin lubos na maalis ang mga imahe na yon. Gulong-gulo pa rin ang aking isipan, at naramdaman ko na parang nawawala ako sa aking direksyon. Marami ka pang haharapin na pagsubok na tulad nito, sabi ni Kuso nang tumingin ako sa kanya, medyo nagtataka pa rin. Ngunit sa bawat pagkakataon, magiging mas malakas ka. At kapag nagawa mong kontrolin ang iyong isipan, masisira mo ang sumpa na ito. Kinabukasan, nang magsimulang sumilip ang malabong liwanag ng madaling araw sa mga malalaking sanga ng puno, naramdaman ko na para bang lumakad ako sa ibang pinto. Hindi isang ordinaryong pinto, kundi isang pinto na patungo sa isang malabong mundo, kung saan ang lahat ay hindi na ang mga bagay na dati kong alam. Tama ang sinabi ni Kuso, ang sumpa ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan. Kinakagat nito ang aking isipan, kaya hindi na ako sigurado tungkol sa anumang bagay. Kagabi, matapos kong halos mawala ang aking katinuan sa ipuipo ng kadiliman at mga kakaibang imahe na nilikha ng sumpa, tahimik akong umupo sa ilalim ng malaking puno, sinusubukang mabawi ang aking katinuan. Wala nang sinabi si Kuso tungkol sa sumpang iyon, hinayaan niya lamang akong harapin ito bilang isang pagsubok na dapat kong lampasan. Hindi ko maalala kung paano ako nakatulog, ngunit nang magising ako, ang pakiramdam ng panghihina at pagod ay nananatili pa rin. Ang anting-anting sa aking leg sa pagkakataong ito ay hindi na kumikinang tulad ng mga nakaraang pagkakataon. Sa halip, ito ay bahagyang naglalabas lamang ng mahinang liwanag na para bang nakakaramdam din ng pagod. Kuso, hindi ko makontrol ang nangyayari sa aking isipan. Tumayo ako at hinanap si Kuso, umaasang magkakaroon siya ng sagot sa aking nararanasan. Nang pumasok ako sa kanyang bahay, nakita ko si Kuso na abalang nagbabasa ng lumang libro na nakita ko noon. Ang liwanag mula sa ilawan ng langis ay sumasalamin sa bawat pahina ng libro, na lumilikha ng isang misteryosong espasyo, katulad ng isang mundo na ganap na naiba. Master, hindi ko na maintindihan. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawalan ng kontrol, sabi ko.
Hindi agad tumingala si Kuso sa akin. Mukhang pinag-iisipan niya ng matagal ang isang bagay, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang libro. Gaya ng aking naisip, simula niya, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang sumpang ito ay hindi lamang isang pisikal na kapangyarihan. Kinakain ito ang iyong isipan, na lumilikha ng mga ilusyon, mga imahe na hindi mo kayang ipaliwanag. Ang mga multo ng nakaraan at hinaharap ay hihilahin ka sa pagkawala ng malay. Lumunok ako, mabilis ang tibok ng aking puso. Kung gayon, paano ako makakatakas mula dito? Lumapit si Kuso sa akin, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi natin masisira ang isang sumpa sa pamamagitan lamang ng panlabas na kapangyarihan. Kailangan mong matutunan kung paano harapin ang mga takot sa iyong sariling kaluluwa. Kapag naunawaan mo at napamahalaan ang nangyayari sa iyong isipan, masisira mo ang sumpa na iyon. Dinala ako ni Kuso sa labas, kung saan ko unang nakaharap ang tikbalang. Sa pagkakataong ito, walang lumitaw na kadiliman o nakakatakot na nilalang. Tanging ang katahimikan at ang walang laman na espasyo. Walang sinabi si Kuso kundi tumango lamang na nagpapahiwatig sa akin na tumigil. Pumikit ka, utos niya. Sinunod ko, dinadama ang anting-anting na tahimik na humahawak sa aking dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam mula sa nakaraang pagkakataon ang nagsimulang lumitaw muli. Nararamdaman ko ang kakaibang mga imahe na bumabalik muli sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natataranta. Alam kong bahagi ito ng proseso na sinabi ni Kuso. Ito ay isang pagsubok hindi lamang sa nilalang ng kadiliman, kundi sa aking sarili. Naalala ko ang sinabi ni Kuso, ang pagharap sa takot sa iyong kaluluwa ay ang susi. At pagkatapos, ang mga imahe ay nagsimulang maging mas malinaw. Hindi na ako tinakot ng mga multo. Hindi na ako nahila sa ipo-ipo nila. Tinitigan ko sila ng diretsyo, at nang gawin ko yon, unti-unti silang naglaho, nawala sa hindi nakikitang espasyo. Nagsimula ka ng pamahalaan nito, sabi ni Kuso, puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Ang mga multo na iyon ay hindi isang bagay na talagang makakasakit sa iyo. Sila ay pagpapakita lamang ng iyong sariling mga pagdududa at takot sa iyong isipan. Dumilat ako, tumingin kay Kuso na may pasasalamat. Ngunit alam kong simula pa lamang ito. Ang pakiramdam na dumaan ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa isang sumpa, kundi tungkol sa pagharap sa malalim na takot sa loob ko. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay sa katahimikan, ang hangin ay tahimik pa rin tulad ng mga nakaraang araw. Ngunit sa ngayon, hindi na ako nakakaramdam ng pagkalito. Ang anting-anting sa aking leeg ay hindi na lamang isang mahikal na bagay. Ito ay naging bahagi na ng sa akin, isang bahagi na dapat kong matutunang kontrolin. Nang ibalik ako ni Kuso sa pamilyar na kagubatan, hindi na ako nakaramdam ng takot. Ang mga kadiliman ay hindi na ang aking pinakamalaking kaaway. Ang takot sa aking puso ang siyang dapat kong lampasan. Pagkatapos ng mga nangyari, malinaw kong nararamdaman na nagbago na ako. Nariyan pa rin ang sumpa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko nararamdaman na kinakain na ako nito. Ang mga kakaibang imahe na nakita ko dati sa aking isipan ay hindi na nagdudulot ng pagkalito, sa halip, tinitignan ko sila bilang isang pagsubok na dapat kong lampasan. Salamat kay Kuso, naiintindihan ko na ang pakikipaglaban ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa mga nilalang, kundi pati na rin sa aking sarili. Umalis kami sa kagubatan, kung saan ko kinailangan harapin ang mga imahe ng kadiliman at sumpa. Nanatiling tahimik si Kuso gaya ng dati, ngunit nararamdaman ko ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Siguro nakita niya ang pagbabago sa akin na hindi ko pa napapansin. Sa araw na yon, dinala ako ni Kuso sa isang sinaunang templo kung saan hindi ko pa napuntahan. Ito ay isang maliit na templo na matatagpuan sa gitna ng isang liblib na kagubatan, walang dumadaan. Ang pintuan ng templo ay gawa sa bato, luma at natatakpan ng lumot. Ang hangin dito ay may pagkabigat na para bang kinalimutan ng oras ang lahat. Dito mo matututunan ang isang aral na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyong natutunan hanggang ngayon, sabi ni Kuso, seryoso ang kanyang boses. Pumasok ka sa loob.
Hindi na ako nagtanong pa, sumunod lamang ako sa kanya sa loob ng templo. Ang hangin sa loob ng templo ay pinaghalong katahimikan at pagkasagrado. Ang mga dingding ay nakaukit ng mga sinaunang imahe, mga anting-anting at mga kakaibang simbolo na hindi ko kayang unawain. Sa gitna ng templo ay isang batong mesa, kung saan may isang malaking anting-anting. Ang hugis ay katulad ng anting-anting na suot ko, ngunit mukhang mas malakas. Ano ang anting-anting na ito? Tanong ko, itinuro ang malaking anting-anting sa mesa. Ito ay isa sa pinakamalakas na anting-anting na ginawa, sagot ni Kuso, tinitignan niya ang anting-anting na may paggalang. Hindi lamang ito tumutulong sa iyo na makilala at harapin ang nilalang ng kadiliman. Kaya rin nitong sirain ang mga sumpa. Ngunit upang gamitin ito, dapat mong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang kapangyarihan ng anting-anting ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob mo. Tumingin ako sa anting-anting, pagkatapos ay tumingin kay Kuso, hindi ko pa rin lubos na maunawaan ang kanyang ibig sabihin. Ano ang dapat kong gawin dito? Hindi agad sumagot si Kuso, kundi lumapit sa anting-anting at nagsimulang bumulong ng mga incantation na hindi ko kayang marinig ng malinaw. Ang hangin sa paligid ay tila nagiging makapal, at naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihan na kumalat sa espasyo. Isang malamig na hangin ang umihip na nagpataas ng balahibo ko. Ang kapangyarihan na ito, matutulungan ba ako na makatakas mula sa sumpa? Tanong ko, puno ng pag-aalala ang aking boses. Lumingon si Kuso, matalim ang kanyang mga mata. Kung nauunawaan mo ang kahulugan ng anting-anting na ito, ikaw mismo ang sisira sa sumpa. Ngunit hindi lahat ay nagagawa yon. Dapat mong matutunang bitawan ang mga takot, ang mga pagdududa sa iyong puso. Ang anting-anting ay kasangkapan lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Tumingin ako sa anting-anting na may pinaghalong kuryosidad at takot. Ito ang pagkakataon na hindi ko kayang palampasin, ngunit mayroon ba? Akong sapat na lakas ng loob upang harapin ang mga susunod na pagsubok. Sinenyasan ako ni Kuso na lumapit sa batong mesa, kung saan kumikinang ng mahina ang anting-anting. Ipatong mo ang iyong kamay sa anting-anting. Damhin mo ang koneksyon sa pagitan mo at nito. Sinunod ko, ipinatong ang aking kamay sa anting-anting. Agad kong naramdaman ang isang malakas na daloy ng enerhiya na dumaloy sa aking katawan. Ang pakiramdam na iyon ay hindi ang init ng liwanag, kundi isang malamig na daloy na parang lumulubog ako sa isang malalim na panaginip. Pumikit ang aking mga mata at nagsimulang lumitaw muli ang mga kakaibang imahe. Sa pagkakataong ito, hindi na ako naguguluhan sa mga imahe. Nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa gitna ng isang malawak na bukid, puno ng liwanag. Ngunit mula sa kadiliman, isang napakalaking nilalang ang lumitaw, na may nagliliyab na mga mata. Alam kong aswang iyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Nararamdaman ko ang presensya ng anting-anting at ang kapangyarihan nito. Humakbang ako papunta sa nilalang na iyon, hindi nag-aalinlangan. Nang lumapit ako, nagsimulang kumislap ng malakas ang anting-anting, at hindi na tumitingin sa akin ang nilalang na iyon na may mapanganib na tingin. Sa halip, umatras ito, na para bang itinaboy ng anting-anting. Dumilat ako, nakaramdam ng kakaiba. Hindi ito tagumpay, kundi kapayapaan, isang paglaya na hindi ko pa nararanasan. Nakatayo roon si Kuso, pinagmamasdan ako ng may kasiyahan. Nagawa mo, sabi niya, mas malumanay ang kanyang boses. Iyan ang tunay na pag-unawa at kapangyarihan. Tiningnan ko ang anting-anting sa aking kamay, hindi na lamang ito isang kasangkapan o bagay. Naging bahagi na ito ng aking pagkatao. Hindi ko lamang nakikita ang dilim, kundi kaya ko na rin itong harapin at lampasan. Pagkatapos ng aral sa sinaunang templo, nakaramdam ako ng malalim na pagbabago sa aking isipan. Sinabi ni Kuso na kontrolado ko na ang anting-anting, ngunit alam ko na hindi ko pa lubusang nauunawaan ang kapangyarihan nito. Ang pakiramdam na yon, ang lakas at takot, parehong magkahalo pa rin sa aking puso. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Ang kapangyarihang nadarama ko mula sa anting-anting ay simula pa lamang,
at mas mahihirap na hamon ang naghihintay sa akin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa katahimikan. Hindi masyadong nagsasalita si Kuso, sa halip ay dinadala niya ako sa iba't ibang bahagi ng kagubatan, bawat isa ay nagtatago ng bagong hamon na kailangan kong lampasan. Tila hindi niya nais na turuan ako tungkol sa mga nilalang na makakaharap ko, kundi tungkol sa aking sarili, kung paano ko haharapin ang aking sarili at malalampasan ang takot sa aking isipan. Ngunit, gaano man karami ang aking matutunan, hindi ko pa rin maiwasang mag-isip tungkol sa dilim na naramdaman ko sa mga nakaraang hamon. Ang mga kakaibang imahe ay patuloy pa ring lumilitaw sa aking isipan, na parang tinatawag ako, itinutulak ako patungo sa isang bagay na hindi ko maunawaan. Nang araw na yon, habang papasok kami sa kagubatan kung saan ko hinarap ang tikbalang, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi pa lumulubog ang araw, ngunit biglang dumilim ang kalangitan. Isang malakas na hangin ang humihip at narinig ko ang paghuni ng mga puno sa paligid na parang may paparating na bagyo. Ano ang nangyayari? Tanong ko, tumindi ang aking pagkabalisa. Hindi agad sumagot si Kuso, sa halip ay tumingin siya sa malayo, na parang may nadarama siyang hindi ko nakikita. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ito isang natural na pangyayari. Pumasok tayo sa teritoryo ng isang makapangyarihang nilalang, isang bagay na matagal nang nabubuhay bago pa man lumitaw ang mga nilalang tulad ng tikbalang o aswang. Tumingin ako sa paligid, hindi maintindihan. Makapangyarihang nilalang. Bumaling si Kuso sa akin, unti-unting dumilim ang kanyang mga mata. Dito naninirahan ang mga ligaw na kaluluwa. Mga kaluluwang hindi makaalis, nakakulong sa mundong ito, at ang mga nilalang na ito, hindi sila magpapatawad sa sinumang mangahas na lumabag. Hindi na ako nakapagtanong pa, dahil sa sandaling iyon, isang dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa harapan, na nagpabalik sa akin sa realidad. Lumingon ako, at nakita ko ang isang malaking anino na papalapit sa amin. Ang halimaw na iyon ay isang napakalaking nilalang, na may nagliliyab na pulang mga mata at katawang maskulado na parang halimaw mula sa impyerno. Mukha itong isang oso, ngunit may matutulis na tinik sa kanyang likod, at mula sa kanyang bibig ay nagmumula ang nakakatakot na mga ungol. Habang papalapit ito, nadama ko ang bigat ng hangin, na parang sinisipsip ng nilalang na ito ang mismong espasyo. Iyan ay isang kapre, isang sinaunang mitolohikal na nilalang ng Pilipinas, paliwanag ni Kuso, hindi nagpapanik ang kanyang boses, kundi kalmado pa rin gaya ng dati. Ito ay sagisag ng kadiliman, kapangyarihan, at pagkawasak. Hindi lamang ito isang pisikal na nilalang, kundi isang babalasa. Sinumang pumasok sa kanyang teritoryo. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko para harapin ito. Bagamat natutunan ko na kung paano kontrolin ang kapangyarihan mula sa anting-anting, alam ko na, sa pagharap sa isang nilalang na tulad nito, hindi pa sapat ang anting-anting lamang. Huwag kang matakot, Leo, sabi ni Kuso, na parang nahulaan niya ang aking pagkalito. Mayroon tayong kapangyarihang harapin ito, ngunit dapat mong tandaan, sa pagharap sa kadilimang ito, hindi ka maaaring tumingin lamang gamit ang iyong mga mata. Dapat mo itong maramdaman, tulad ng dati mong nadarama ang anting-anting. Naramdaman ko ang ginaw na bumabalot sa aking isipan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaan na kontrolin ako nito. Hinigpitan ko ang hawak sa anting-anting, nag-focus sa koneksyon sa pagitan nito at ng aking katawan. Ang kapangyarihang nadarama ko mula rito ay nagsimulang umapaw, na parang isang daloy ng enerhiya na handang sumabog. Kapre, sigaw ko, hindi na nanginginig ang aking boses. Hindi ako natatakot sa iyo. Sa sandaling iyon, ang anting-anting sa aking leg ay nagliwanag ng malakas, kumalat ang liwanag sa buong espasyo. Huminto ang napakalaking nilalang, nagmingning ang nagliliyab na pulang mga mata nito sa dilim. Ang galit at pagkamuhi na nadarama ko mula rito ay tila malinaw na nagpakita. Ngunit hindi nagtagal, may isang kakaibang bagay ang nangyari. Nagsimulang umatras ang nilalang, na tila natakot sa liwanag mula sa anting-anting. Tumayo si Kuso, hindi gumagalaw, ngunit nadama ko ang pasensya at karunungan mula sa kanya. Magpatuloy ka, sabi niya. Mag-focus ka sa lakas sa loob mo.
Mas nag-focus ako, dinarama ang daloy ng enerhiya mula sa anting-anting. At pagkatapos, may isang bagay sa akin ang nagbago. Nakaramdam ako ng kapayapaan, isang pakiramdam ng ganap na kontrol, at nang itinuro ko ang aking kamay sa halimaw, ang anting-anting ay naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag, napakalakas na sa huli ay tumalikod ang nilalang at naglaho sa dilim. Matapos harapin ang kapre, may isang kakaibang pakiramdam pa rin ang nanatili sa akin. Hindi ko lubos na maunawaan ang nangyari. Bagamat ginamit ko ang anting-anting upang itaboy ang nilalang, sa aking puso, naramdaman ko na hindi ako tunay na nagtagumpay. Hindi ito tagumpay ng lakas, kundi ng pag-unawa sa takot at dilim na hindi ko nakikita. Kinabukasan, si Kuso ay gaya pa rin ng dati, tahimik at hindi masyadong nagsasalita. Dinala niya lamang ako sa isang bagong bahagi ng kagubatan, isang madilim at mamasa-masang lugar, kung saan napakakapal ng mga puno, kaya halos hindi makapasok ang liwanag. Nadama ko ang isang kabigatan sa hangin, na parang ang lugar na ito ay naglalaman ng isang bagay na hindi ko matukoy. Hindi na natin susundan ang mga nilalang na yon, sabi ni Kuso habang papasok kami sa makapal na kagubatan. Sa pagkakataong ito, haharapin mo ang bagay na hindi lamang nakikita ng mga mata, kundi dapat madama sa isipan. Hindi ko lubos na naunawaan ang kanyang ibig sabihin, ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pagsunod. Palaging may kakaibang paraan si Kuso upang gawing malabo ang mga bagay, ngunit kasabay nito ay napakalinaw kapag talagang nauunawaan ko na. Pumasok kami ng malalim sa kagubatan, dumadaan sa mga makakapal na halaman. Naging nakakatakot ang katahimikan, at naramdaman ko na may isang bagay na nagmamasid sa akin. Ang pakiramdam na ito ay hindi mula sa isang dayuhang nilalang, kundi isang bagay na iba. Isang pakiramdam na parang may isang taong laging nagtatago sa dilim, at nararamdaman ko lamang sila sa pamamagitan ng isang maliit na bahagi ng aking isipan. Bigla, nakarinig ako ng isang mahinang halakhak, napakahirap marinig ngunit malinaw. Umualinganggaw ito mula sa likuran, na parang may isang taong nagmamasid sa akin mula sa dilim. Huwag kang lilingon, sabi ni Kuso, kalmado ang kanyang boses. Magpatuloy ka sa paglalakad, huwag mong hayaan na kontrolin ka nito. Hindi na ako nakatugon, ngunit ang katahimikan sa paligid ay nagdulot sa akin ng isang ginaw na dumaloy sa aking gulugod. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang nilalang ng dilim o isang halimaw, kundi mga tunog, mga bulong, mga halakhak na parang sinusubukan ng mga kaluluwa sa paligid na makipag-usap sa akin. Nais nilang lumingon ako, nais nilang sundin ko sila. Hindi lahat ng dilim ay nakikita ng mga mata, sabi ni Kuso, nang magsimula akong makaramdam ng pagkabalisa. Ang mga bagay na ito ay hindi pisikal na nilalang, kundi mga madilim na bahagi sa iyong isipan. Ang mga pagdududa, ang mga negatibong kaisipan na iyong itinatago. Sinubukan kong mag-focus sa anting-anting, ngunit patuloy pa rin ang halakhak. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang mula sa isang direksyon, kundi mula sa lahat ng direksyon. Tila bumabagsak ang kapaligiran, bumabalot sa akin. Sumakit ang ulo ko, biglang bumalik ang mga masasamang alaala, ang mga takot na nailibing, na pumukaw sa akin sa isang ikot na hindi ko malalampasan. Huwag mong hayaan na kontrolin ka nito, sabi muli ni Kuso. Huminga ka ng malalim. Damhin mo ang anting-anting. Hindi lamang ito kasangkapan upang makita. Ito ay kasangkapan upang maunawaan ang nangyayari sa iyong isipan. Sinunod ko ang sinabi ni Kuso, ipinikit ang aking mga mata, huminga ng malalim. Sa simula, magulo pa rin ang lahat sa aking isipan. Ang mga imahe, ang mga tunog ay patuloy na naghahalo. Ngunit pagkatapos, may isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang pakiramdam ng anting-anting sa aking kamay ay hindi na lamang isang bagay. Naging bahagi na ito ng aking pagkatao, na nagbibigay sa akin ng isang malakas na daloy ng enerhiya. Hindi na ako nakakaramdam ng takot. Naunawaan ng isang bahagi sa akin na ang lahat ng aking nararanasan ay hindi totoo, kundi mga hamon na nilikha ng aking isipan. Ang mga dilim ay hindi tiyak na mga nilalang, kundi mga elemento sa akin na tinanggihan ko. Nang dumilat ako, nakita kong bumalik sa normal ang kagubatan sa paligid ko.
Wala na ang mga halakhak at nawala rin ang mabigat na hangin. Ngunit alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Hindi sila mga kaaway sa labas, sabi ni Kuso nang lumingon ako sa kanya. Sila ang mga dilim sa iyong kaluluwa, at dapat mo silang harapin kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay. Hindi na katulad ng dati ang aking pakiramdam. Pagkatapos ng hamon, nang mapagtanto ko na ang mga nilalang ng dilim ay hindi ang pinakanakakatakot na bagay na dapat kong harapin, naramdaman ko na nakagawa ako ng malaking hakbang. Hindi ko na nararamdaman na nababalot ako ng malabong takot, sa halip ay isang bagong kamalayan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na natapos na ang aking paglalakbay. Tama ang sinabi ni Kuso, ang laban na ito ay hindi lamang sa mga nilalang sa labas, kundi pati na rin ang laban sa aking sarili. Ipinagpatuloy namin ni Kuso ang aming paglalakbay. Dumaan kami sa maraming bahagi ng kagubatan, mula sa mga tahimik na lugar hanggang sa mga lugar na puno ng mga multo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakakaramdam ng pagkabalisa. Bahagyang nagliliwanag pa rin ang anting-anting sa aking leg, at nadarama ko ang mas malalim na koneksyon sa pagitan ko at nito. Hindi na ako natatakot na harapin ang mga dilim, kahit na maaari silang lumitaw anumang oras. Nang araw na yon, nakarating kami sa isang lugar na hindi ko pa nakikita dati. Ito ay isang malawak at tahimik na lugar na walang anumang senyales ng nilalang o buhay. Tanging ang matatayog na sinaunang puno na natatakpan ng lumot na bumubuo ng kakaibang mga anino. Ngunit may isang bagay na iba sa espasyo dito. Ang pakiramdam ay hindi katahimikan, kundi isang kabigatan na puno ng katahimikan. Malapit na tayo, sabi ni Kuso, malumanay pa rin ang kanyang boses gaya ng dati. Ito ang lugar kung saan natin haharapin ang susunod na hamon. Sa pagkakataong ito, hindi mo lamang kailangang harapin ang mga nilalang ng dilim, kundi harapin din ang iyong sariling mga alaala. Hindi ko lubos na naunawaan ang sinabi ni Kuso. Ang aking mga alaala. Kuso, hindi ko maintindihan. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng may lalim. Bawat isa sa atin ay may mga alaala na hindi nais harapin. Ang mga bagay na binaliwala natin, itinatago, o hindi natin kayang harapin. Ngunit ang mga alaala na iyon, tulad ng mga dilim, ay laging mananatili at maghihintay hanggang sa oras na kailangan natin silang harapin. Nagpatuloy kaming pumasok sa lugar na iyon. Sa bawat hakbang ko ay lalong nararamdaman ko na pumapasok ako sa ibang espasyo, isang espasyo na puno ng mga pahiwatig at mayroong kakaibang bagay. Kumalat ang ginaw sa aking katawan, at muli, nagsimulang magliwanag ng mahina ang anting-anting sa aking leg. Napagtanto ko na hindi lamang ito isang bagay, ito ang koneksyon sa pagitan ko at ng mga bagay na hindi ko nakikita, ang mga dilim sa loob ko na hindi ko pa nahaharap. Bigla, nagbago ang espasyo sa paligid ko. Ang dilim ay hindi na lamang isang konsepto, kundi isang realidad. Nagsimulang bumalik sa aking isipan ang mga imahe ng nakaraan, ang mga sakit na sinubukan kong kalimutan. Nakita ko muli ang mga sandali noong ako ay bata pa, noong ako ay natatakot at walang magawa upang baguhin ang sitwasyon. Nakita ko muli ang kalungkutan, ang sakit, ang mga pagkabigo na hindi ko patunay na hinarap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng pagpapanik. Hindi ko naramdaman na nahulog ako sa daloy ng mga alaala na iyon. Napagtanto ko na ito ang hamon na sinabi ni Kuso. Ang mga alaalang ito, bagamat masakit, ay hindi imposibleng malampasan. Huwag mong hayaan na kontrolin ka nito, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay isang paalala. Ang mga alaalang ito ay hindi ka gagawing mahina kung alam mo kung paano mo sila haharapin. Huminga ako ng malalim at inilagay ang aking kamay sa anting-anting. Bigla, isang malakas na daloy ng enerhiya mula sa anting-anting ang pumasok sa aking katawan. Nadama ko na tinutulungan ako ng kapangyarihang iyon na makita ang mga masasakit na alaala at unti-unting malampasan ang mga ito. Sa bawat hakbang ko sa alaala na iyon, naramdaman ko na mas malakas ako. Nang dumilat ako, bumalik na sa normal ang espasyo sa paligid ko. Hindi na ako hinihila ng mga alaala. Hindi ko na naramdaman na nakakulong ako sa nakaraan.
Sa halip, naramdaman ko na talagang nalagpasan ko na ito at hindi na ako nito kontrolado. Tumingin sa akin si Kuso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Magaling ang nagawa mo, Leo. Hinarap mo ang iyong pinakakinatatakutan at nalampasan mo ito. Hindi ako nagsalita, tumayo lamang doon at dinama ang pagbabago sa aking katawan at isipan. Hindi na lamang ako isang taong tumatakas sa dilim, kundi isang taong natutunan kung paano ito harapin at lampasan. Matapos harapin ang mga masasakit na alaala at ang mga dilim sa aking isipan, nagsimula akong mapagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang bawat hamon na kinakaharap ko ay hindi lamang upang subukin ang aking lakas o ang aking katapangan, kundi isa ring pagkakataon upang mas maunawaan ang aking sarili. Dinala ako ni Kuso sa maraming hamon, at nalampasan ko rin ang mga hamon na yon, ngunit alam ko na may mga bagay na hindi ko pa lubos na natutuklasan. Bagamat hinarap ko ang mga nilalang ng dilim, ang mga sumpa, at ang mga masasakit na alaala, naramdaman ko pa rin na may isang bagay na kulang sa aking paglalakbay. Isang pakiramdam na, bagamat dumaan ako sa maraming hamon, may isang bagay na mahalaga na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At nararamdaman ko na, ang bagay na yon ay lilitaw sa susunod na hamon. Nang araw na yon, pagkatapos naming lumabas sa kabubatan kung saan ko hinarap ang mga alaala sa aking isipan, dinala ako ni Kuso sa isang ibang bahagi ng kabubatan, isang lugar na hindi ko pa nakikita. Ito ay isang liblib at kakaibang lugar, kung saan walang mga nilalang o kakaibang dilim. Tanging isang malawak na espasyo, tahimik at puno ng katahimikan. Ito ang huling lugar sa paglalakbay na ito, sabi ni Kuso, wala na ang kanyang dating seryosong ekspresyon. Ang lugar na ito ay magpapakita sa iyo ng bagay na kulang pa rin sa iyo. Hindi na ako nagtanong pa, tahimik lamang na sumunod kay Kuso sa loob. Nakapaligid pa rin sa akin ang kakaibang pakiramdam, na parang ito ang huling lugar na kailangan kong lampasan upang makumpleto ang aking paglalakbay. Ngunit may isang bagay sa akin na nagsasabi na, hindi ito ang katapusan, kundi isang mahalagang pagbabago. Huminto kami sa harap ng isang malaking sinaunang puno, na may matatag na puno at mahahabang sanga na umaabot sa itaas. Ang pakiramdam sa punong ito ay kakaiba, iba sa mga puno sa nakaraang kabubatan. Nararamdaman ko ang nakatagong kapangyarihan mula rito, isang bagay na hindi nakikita ng mga mata, ngunit madarama ng malinaw. Hindi nagsalita si Kuso, tumingin lamang siya sa punong iyon, hindi inaalis ang kanyang mga mata rito. Hindi ito isang ordinaryong puno, sabi niya, malalim ang kanyang boses. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan isinilang ang kapangyarihan ng anting-anting na iyong suot. Tumingala ako sa sinaunang puno, hindi lubos na naunawaan ang ibig sabihin ni Kuso. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Lumapit si Kuso sa puno at inilagay ang kanyang kamay sa puno nito. Hinarap natin ang mga nilalang ng dilim, ang mga alaala at ang mga sumpa. Ngunit ang lahat ng iyon ay maliit na bahagi lamang sa iyong paglalakbay. Ang bagay na kailangan mong harapin sa huli ay ang pinagmulan ng anting-anting, ang pinagmulan ng kapangyarihang iyong ginagamit. Nakaramdam ako ng kabigatan na bumabalot sa akin. Ang pinagmulan ng anting-anting, inulit ko, nakaramdam ng kalabuan. Tama, sagot ni Kuso. Ang anting-anting na iyong suot ay hindi lamang isang mahikal na bagay. Ito ay bahagi ng sinaunang kapangyarihan, isang kapangyarihan na ipinasa sa maraming henerasyon. Hindi ito isang bagay na mauunawaan mo sa pamamagitan ng iyong isip, kundi isang bagay na dapat mong maramdaman sa iyong kaluluwa. Iniabot ni Kuso ang kanyang kamay sa akin, matatag ang kanyang mga mata. Ito na ang oras na dapat mong harapin ang tinatawag na huling hamon. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, nagsimulang magliwanag ng malakas ang anting-anting sa aking leg. Nagsimulang kumalat ang liwanag mula rito sa espasyo sa paligid, at bigla, lumitaw ang isang kakaibang imahe sa aking harapan. Nakita kong nakatayo ako sa gitna ng isang madilim na espasyo, na walang anuman kundi dilim at malabong liwanag. At mula sa dilim na yon, narinig ko ang isang bulong, mga boses na nagmumula sa aking ulo, ngunit hindi ito ang mga boses na pamilyar sa akin. Iyon ay mga kakaibang boses, mga alaala na hindi ko pa alam.
Hindi ko makontrol ang mga imaheng iyon. Mga imahe ng ibang mundo, mga sinaunang nilalang na hindi ko pa nakita, mga tawag mula sa malayo. Lahat ng iyon ay nagsimulang pumaligid sa akin, at pakiramdam ko ay hinihila ako sa ibang dimensyon. Huwag kang matakot, wika ni Kuso, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa espasyo. Ito ang pinagmulan ng kapangyarihan. Ito ang kailangan mong harapin upang makontrol ang anting-anting. Ang pakiramdam na yon ay hindi natakot. Ito ay paggising. Nararamdaman ko ang koneksyon sa pagitan ko at ng anting-anting, sa pagitan ko at ng mga imaheng iyon. Napagtanto ko na lahat ng nakikita ko ay hindi mga bagay na dapat kong takasan, kundi mga bagay na dapat kong unawain. Ang mga sinaunang nilalang, ang mga malabong ilaw, lahat ay bahagi ko. Nagsimula akong huminga ng pantay-pantay, nararamdaman ang anting-anting sa aking kamay. At habang ginagawa ko yon, ang mga imahe sa paligid ko ay nagsimulang humiwalay, na parang tinanggal sila mula sa kadiliman. Isang mahinang hangin ang umihip at pakiramdam ko ay tunay na akong nagising. Matapos harapin ang mga kakaibang imahe at mga pagsubok na may kaugnayan sa pinagmulan ng kapangyarihan ng anting-anting, pakiramdam ko ay para akong lumabas mula sa isang panaginip. Lahat ng bagay sa paligid ko ay nagbago, ngunit hindi ko pa rin maitatanggi na ang paggising na naranasan ko ay hindi isang bagay na madali kong mauunawaan. Tama si Kuso, upang makabisado ang kapangyarihang ito, hindi ko lamang dapat maunawaan ang anting-anting, kundi pati na rin harapin ang aking sarili. Nang sumilay ang anting-anting sa huling pagkakataon, nararamdaman ko ang isang pagbabago sa aking kaluluwa. Hindi ito isang pakiramdam ng tagumpay, ngunit isang pakiramdam na pumasok ako sa isang bagong yugto ng paglalakbay. Isang yugto kung saan dapat kong tunay na maunawaan ang aking sarili, tanggapin ang mga madilim na bahagi ng aking kaluluwa, at gamitin ang mga ito upang maging mas malakas. Ngunit gayunpaman, isang tanong ang nananatili sa akin, handa na ba akong harapin ang lahat ng mga nilalang ng kadiliman na nagkukubli pa rin sa mundong ito? Kinabukasan, natagpuan ko muli ang aking sarili na nakatayo sa tabi ni Kuso, nakatingin sa kabubatan kung saan ko dating hinarap ang tikbalang at iba pang kakaibang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam sa hangin. Isang mabigat na pakiramdam ang bumabalot sa lugar na ito, na parang hinihintay pa rin ako ng mga nilalang na iyon, pinapanood ako mula sa kadiliman. Walang sinabi si Kuso, ngunit alam kong hinihintay niya akong maunawaan ang isang bagay na mahalaga. Ang mga pagsubok sa buong panahon ay nagbigay sa akin ng lakas, ngunit alam kong hindi ko paganap na nakakabisado ang lahat ng aking kinakaharap. Hindi tayo agad papasok sa lugar na ito, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay puno ng pagkaseryoso. Bibigyan kita ng oras upang pag-isipan ang mga bagay na iyong naranasan. Ngunit handa na ako, sagot ko, ang aking boses ay puno ng kumpiyansa. Pakiramdam ko ay nakabisado ko na ang anting-anting, naiintindihan ko kung paano harapin ang mga kadiliman. Lumingon si Kuso sa akin, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pag-unawa. Tama ang sinabi mo, ngunit dapat mong tandaan na ang kapangyarihang ito ay hindi isang bagay na maaari mong kontrolin ng lubusan. Ito ay bahagi mo, ngunit ito rin ang bagay na kokontrol sa iyo kung hindi mo alam kung paano harapin ito. Nakatayo kami roon sa katahimikan, at hindi ko maiwasang maramdaman ang tensyon sa hangin. Walang sinabi si Kuso, ngunit alam kong hinihintay niya akong mapagtanto ang isang bagay na mahalaga. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Maya-maya, nagtanong ako, Kuso, handa na ba akong harapin ang mga nilalang ngayon? Kaya ko bang tunay na kontrolin ang kapangyarihang ito? Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng lalim. Ang mga nilalang na iyon ay hindi ang huling pagsubok, Leo. Sa totoo lang, sila ay mga simbolo lamang ng mga bagay na iyong kinakatakutan. Ang kapangyarihang mayroon ka ay maaaring gamitin upang harapin sila, ngunit dapat mo munang matutunan kung paano harapin ang iyong sarili. Nakaramdam ako ng isang malamig na hangin na umihip at tumingin ako sa mga mata ni Kuso na para bang naghahanap ng kumpirmasyon mula sa kanya. Ngunit kaya ko ba?
Ngumiti si Kuso, ngunit hindi ngiti ng isang guro na nagturo sa kanyang estudyante. Ito ay ngiti ng isang kaibigan, isang taong nakakaunawa sa paglalakbay na aking pinagdadaanan. Kaya mo. Ngunit kung matutunan mo lamang kung paano tingnan ang iyong sarili ng may buong pagpapakumbaba at katapatan. Nakatayo ako roon, tahimik, nararamdaman ang bawat salita ni Kuso. Ang mga pagsubok na aking nalampasan ay hindi ang huling destinasyon, ngunit ang mga hakbang upang ako ay maging bahagi ng kapangyarihang iyon. Ang mga kadilimang aking hinarap ay hindi mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Sila ay mga bahagi ng aking sarili, mga bahagi na dapat kong matutunang harapin at unawain. Nagpatuloy si Kuso, ngunit hindi na nagsalita ng marami. Naglakad kami sa mga pamilyar na daan sa kabubatan, at sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay nagbago na ako. Ang anting-anting sa aking kamay ay hindi lamang isang bagay, kundi isang bahagi ko. Isang bahagi na dapat kong matutunang gamitin at kontrolin. Nagpatuloy kami sa pagtungo sa kabubatan, kung saan naghihintay sa akin ang mga bagong pagsubok. Hindi na ako nakakaramdam ng pagkabalisa o takot tulad ng dati. Nararamdaman ko ang kapangyarihan sa aking sarili, at alam ko, gaano man kahirap ang mga susunod na pagsubok, hindi na ako urong. Walang sinabi si Kuso, ngunit nararamdaman ko ang kumpiyansa sa kanyang paglalakad. Alam niya, tulad ng alam ko, na ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman magkakaroon ng dulo. Ang bawat pagsubok ay isang aral, at dapat akong patuloy na matuto hanggang sa maunawaan ko ang tunay na kapangyarihan ng aking sarili. Kinabukasan, lalong tumindi ang katahimikan sa kabubatan. Hindi pa rin nagsasalita ng marami si Kuso, ngunit nararamdaman ko na pinagmamasdan niya ako. Bawat hakbang namin ay lalong nagpaparamdam sa akin na papalapit ako sa isang bagay na mahalaga. Bagamat hindi tumitigil sa pagliwanag ang anting-anting sa aking leg, alam ko na hindi ko pa rin ganap na makontrol ang kapangyarihang dala nito. Ang pagkaunawa at koneksyon na mayroon ako sa anting-anting ay hindi pa rin perpekto. Kailangan kong matutunan kung paano ito tunay na makabisado. Dinala ako ni Kuso sa isang lugar sa kabubatan na hindi ko pa nakikita dati. Hindi ito isang lugar kung saan nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang ng kadiliman, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Hindi tensyon o pagkabalisa, ngunit isang katahimikan na puno ng hamon na para bang may naghihintay sa akin sa unahan. Dito mo haharapin ang huling pagsubok, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay walang pagmamadali ngunit puno ng pagkaseryoso. Hindi ang harapin ang mga nilalang sa labas, kundi ang iyong sarili. Ang mga bagay na iyong natutunan mula sa anting-anting, mula sa mga nakaraang pagsubok, ngayon ay dapat patunayan na kaya mong makabisado ang kapangyarihan ng iyong sarili. Tiningnan ko siya, medyo nagulat. Huling pagsubok. Ulit ko, hindi maintindihan. Ngumiti ng mahina si Kuso, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang mainit ngunit puno rin ng misteryo. Tama. Natutunan mo nang harapin ang kadiliman sa labas at sa loob mo. Ngunit may isang pagsubok na mas malaki pa. Iyon ay ang kailangan mong maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting. Dapat mo itong makabisado hindi dahil sa ito ay malakas, ngunit dahil naiintindihan mo ito. Nagsimula akong makaramdam ng isang pagbabago sa espasyo sa paligid. Ang hangin ay naging makapal at isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Ang bawat hakbang ko ay parang hakbang sa ibang mundo, na para bang dumadaan ako sa isang pintuan na hindi ko pa nakikita. Biglang huminto si Kuso, lumingon sa akin. Ito ang punto kung saan mo mapagtatanto ang pagkakaiba. Hindi ka nahaharap sa nilalang o kadiliman. Haharapin mo ang iyong sarili at dapat kang pumili. Hindi ko lubos na maintindihan, ngunit ang pakiramdam ng anting-anting sa aking leg ay lalong tumindi. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay hindi lamang ito isang bagay kundi isang bahagi ko. Nararamdaman ko ang daloy ng enerhiya sa aking katawan, at may pakiramdam na ginagabayan ako ng anting-anting, binubuksan ang isang pintuan sa aking kaluluwa na hindi ko pa nagawang tingnan. Bigla, mula sa kadiliman ng kabubatan, narinig ko ang isang boses. Hindi mula kay Kuso, kundi mula sa ibang boses.
Isang pamilyar na boses, puno ng pangungulila. Leo, dumating na ang oras. Lumingon ako at nakita ang isang kakaibang anyo na lumitaw. Hindi ito nilalang ng kadiliman o mga halimaw na dati ko nang hinarap. Ito ay isang anino ng tao, isang babae, nakatayo ng tahimik sa gitna ng hamog. Ang ilaw mula sa anting-anting ay lalong nagpalabo sa kanyang imahe. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Leo, ako ang madilim na bahagi na iyong iniwan. Ako ang mga takot na sinubukan mong kalimutan. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sino ka? Tanong ko, nanginginig ang aking boses. Hindi siya agad sumagot, ngunit tumingin lamang sa akin. Ang kanyang mga mata ay kasing walang laman ng isang bangin. Ako ang bahagi sa iyo na hindi mo kayang harapin. Lahat ng masasakit na alaala, ang mga takot na iyong tinanggihan, ako ang mga iyon. Ako ang kadiliman na hindi mo kayang tingnan. Ngunit ngayon, dapat mo akong harapin ng diretsyo. Pakiramdam ko ay nagsimulang uminit ang anting-anting sa aking leg. Ang ilaw mula sa anting-anting ay nagpawalang bisa sa kadiliman sa paligid, ngunit nakatayo pa rin siya roon, hindi gumagalaw at puno ng pangungulila. Isang bahagi sa akin ang gustong tumakas, gustong bumalik sa kaligtasan ng mga nakaraang araw. Ngunit alam ko, sa pagkakataong ito, hindi na ako maaaring tumakas pa. Hindi mo ako maaaring talunin sa pamamagitan ng kapangyarihan, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malamig. Dapat mong harapin ang lahat ng madilim na bahagi sa iyo, sa lahat ng mga bagay na sinubukan mong kalimutan. Ang pakiramdam ng anting-anting sa aking leeg sa ngayon ay hindi na kasing lakas ng dati. Ito ay naging isang pinagmumulan ng kapangyarihan na dapat kong matutunang kontrolin, isang kapangyarihan na dapat kong maunawaan ng lubos upang magamit. Ngunit alam ko rin na dapat kong harapin ang mga madilim na bahagi sa akin upang tunay na makontrol ito. Sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Ang pakiramdam mula sa anting-anting at ang kadiliman sa paligid ay nagsimulang magsama. Tiningnan ko ng diretsyo ang anino at sinabi, hindi na ako tatakas pa. Hindi ko hahayaang kontrolin mo ako. Nagsimulang magliwanag ng mas malakas ang anting-anting. Ang ilaw mula rito ay hindi lamang nagpawalang bisa sa kadiliman, kundi nagpaliwanag din sa mga alaala na aking tinalikuran. Ang mga bahagi sa akin na dati kong tinanggihan, ang pagkasugat, ang pag-iisa, at maging ang mga maling desisyon, lahat ay lumitaw sa aking harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakakaramdam ng takot. Tinanggap ko na ang mga ito. Ang ilaw mula sa anting-anting ay napakalakas na halos naglalaho ang anino. Hindi na siya bahagi ko. Naiintindihan ko na, sabi ko, mahigpit na hinahawakan ang anting-anting. Hindi na ako maaaring kontrolin ng kadiliman. Matapos harapin ang kadiliman sa aking kaluluwa, pakiramdam ko ay para akong dumaan sa isang mahalagang hangganan. Mula sa sandaling hindi na ako natatakot sa mga alaala, ang mga madilim na bahagi sa aking sarili, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa aking isipan. Ang ilaw mula sa anting-anting ay hindi na lamang isang kasangkapan na tumutulong sa akin na makita ang katotohanan, ngunit ngayon, ito ay bahagi ko. Ang bagay na tumutulong sa akin na kontrolin at maunawaan ng mas malinaw ang mga nangyayari sa paligid. Ngunit alam ko na hindi pa tapos ang pagsubok. Si Kuso ay hindi madaling masiyahan, at palagi siyang may mas malalaking aralin na dapat kong matutunan. Nang lumingon ako kay Kuso, wala na ang kanyang mapanuring tingin tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng kasiyahan, ngunit nagtatago rin ng isang pag-asa. Kahit na nalampasan ko na ang pagsubok sa aking kaluluwa, alam kong hindi niya ako gustong tumigil dito. Mahusay ang iyong ginawa, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng pag-unawa. Ngunit alam mo, ang kadiliman ay hindi palaging madaling umalis. Ang mga madilim na bahagi sa iyo ay palaging naroon. Naghihintay lamang sila ng isang sandali upang bumalik, upang hamunin ka muli. Tumango ako, nauunawaan na ang laban sa kadiliman ay hindi kailanman natatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako naguguluhan.
Ang anting-anting sa aking leeg ay hindi lamang isang bagay na dapat kong gamitin upang labanan ang nilalang ng kadiliman. Ito ay simbolo ng paggising, ng pagkakabisado ko sa mga bahagi sa akin na dati kong hindi kayang harapin. Dinala ako ni Kuso sa ibang lugar sa kabubatan, kung saan hindi ko pa napuntahan. Ang espasyo sa paligid ay puno pa rin ng katahimikan, ngunit nararamdaman ko ang isang malinaw na pagkakaiba. Ang mga puno rito ay parang mas matanda, na may mga saang nakaunat tulad ng mga payat na braso, nakaunat sa langit. Ang hangin ay parang mas nakakasakal, na para bang may isang hindi nakikitang bigat na bumabalot sa espasyo. Ito ang lugar na hindi mo pa napupuntahan, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay parang seryoso. Dito, hindi ka lamang haharap sa nilalang o sa mga alaala. Haharapin mo ang bagay na hindi mo pa naisip, ang katotohanan tungkol sa mga gustong kontrolin ka. Hindi ko lubos na nauunawaan ang kanyang ibig sabihin. Ang katotohanan tungkol sa mga gustong kontrolin ako. Tanong ko, nakakaramdam ng pagkabalisa. Lumingon si Kuso, ang kanyang mga mata ay matalim, wala na ang lambot tulad ng dati. May mga nilalang na hindi lamang nabubuhay sa kadiliman. Nabubuhay sila sa takot ng mga tao. At alam nila na ikaw ay bahagi ng anting-anting na ito. Susubukan nilang pumasok sa iyong isipan na magdudulot sa iyo ng pagdududa sa iyong sarili. Pagpasok sa lugar na ito, nararamdaman ko ang isang malinaw na pagbabago sa hangin. Ang mga bulong ay hindi ingay sa paligid, kundi mga tunog na tumatago sa aking ulo, mga boses na hindi ko pa naririnig. Hindi ko lubos na maintindihan ang kahulugan ng mga ito, ngunit isang bagay ang malinaw, sinusubok ako ng mga boses na ito. Itinaas ko ang aking kamay sa anting-anting, nararamdaman ang init mula rito, at kaagad, pakiramdam ko ay bumalik ako sa aking sarili. Ang mga boses sa aking ulo ay nagsimulang humina, na para bang wala na silang sapat na lakas upang hilahin ako sa pagdududa. Ang mga nilalang na ito ay hindi mga nilalang na maaari mong makita, Leo, sabi ni Kuso, ang kanyang boses ay puno ng babala. Sila ang mga multo ng takot, mga alaala na hindi pa nalulutas, mga bagay na hindi mo pa kayang tingnan. Ngunit kung mauunawaan mo sila, maaari mo silang kontrolin. Huwag mong hayaang kontrolin kanila. Huminga ako ng malalim, itinatapon ang lahat ng negatibong iniisip sa aking ulo. Sa pagkakataong ito, handa na akong harapin ito. Bigla, mula sa kadiliman, isang anino ang lumitaw. Hindi ito nilalang, kundi isang tao, o maaaring isang ilusyon. Ang anino ay isang babae, ngunit hindi ko siya makilala. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw, malabo tulad ng isang multo, at ang kanyang mga mata ay puno ng banta. Liuy! Tumunog ang kanyang boses na nagpagulat sa akin. Hindi ka pa rin nakakalaya sa kadiliman. Ang mga bagay na iyong iniisip na hinarap, sa totoo lang ay mga maliliit na bahagi na hindi mo napagtanto. Umatras ako ng isang hakbang, nakakaramdam ng isang takot na hindi kayang ipaliwanag. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Kuso, huwag mong hayaang kontrolin ka nito. Tiningnan ko siya, bagamat wala siyang malinaw na hugis, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya. Hindi na ako natatakot, sabi ko, ang aking boses ay mas malakas. Hindi kita hahayaang kontrolin ako. Sa sandaling natapos ko ang pagsasalita, ang ilaw mula sa anting-anting ay nagsimulang kumalat ng mas malakas, at ang anino niya ay nagsimulang maglaho sa hangin. Isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa akin, at nang lumingon ako, katahimikan na lamang ang natira. Nakatayo si Kuso sa tabi ko, pinagmamasdan ako na may kasiyahan sa kanyang mga mata. Mahusay ang iyong ginawa, sabi niya. Walang nilalang o kadiliman ang maaaring magpatakot sa iyo kapag nauunawaan at nakakabisado mo ito.